Lord, welcome to everyone. No, maraming salamat sa Panginoon for giving us this another opportunity na to connect one another para magbahagi sa bawat isa at magpalakasan. No, so I'm going to share to you yung Isaiah chapter 55. No, Isaiah 55. Kung saan mag-start ako sa verse 8. No, and let me read. Sabi dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. So, ibig sabihin, yung kaisipan ng Diyos ay, kumbaga sa kanya, hindi, yung ating kaisipan, hindi katulad ng kaisipan. At sabi sa verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than, and my thoughts than your thoughts. Ayan po. So, isabihin, yung kaisipan ng Diyos ay hindi natin katulad yung kaisipan niya. Kung gaano kalayo yung langit sa lupa, ay ganun din, no? Subalit, alam po natin, no, na kung saan yung ating pagsunod kay Kristo, yung ating pagbabasa ng salita niya, nakukuha natin yung kaisipan ng Diyos. Kaya nga, di ba? Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, sabi ni Apostle Paul, we have the mind of Christ. Bakit? Kasi nakukuha natin yung sinasabi ng Diyos, it goes to our spirit. So, isibihin, mag-mute muna po siguro, mag-mute muna kung hindi magsasalita, no, para ma-minimize yung ingay. Ayan. Para so ayan, bali dito atin po makikita no yung tinatawag na kaisipan na kung saan yung kaisipan, ibig sabihin hindi katulad ng kaisipan ng Diyos. So isipin yung isip ng Diyos is malayo sa isip ng tao. But somehow kung tayo ay sumunod kay Kristo, binabasa natin yung kanyang salita, so yung ating kaisipan nababago at nagiging katulad ng kaisipan ng Diyos. Yun po yun, no? Pero of course, hindi natin mararating yung kanyang kaisipan, no? Apart from Christ. So dito we are dependent, no? Yung pagsunod kay Kristo, yung pagbabasa ng kanyang salita. And I will continue sa verse 10. Sabi dito, for just as the rain and snow fall from heaven and do not return without watering the earth, making it bud and sprout, and providing seed to sow and food to eat. Sabi nga sa verse 11, so my word that proceeds from my mouth shall not return to me empty, but will accomplish what I please, and it will prosper where I sent it. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin o ibinigay niya, na kung saan nagbigay siya ng tinatawag na snow and rain to water the earth, na kung saan dito bali itatanim yung seed, no? At alam natin na ang seed referring to the word of God, no? Pero alam natin na maraming klaseng seeds, no? At let me share something to you. Yung ating pong ginagawa ay we are sowing the seed na kung saan proclaiming Jesus as our Savior. Now, itong seed na tatanggap natin na ito, ibig sabihin yun din ang ating binabahagi sa ating Panginoon o sa ating iglesia, no? Yung salita ng Panginoon na ating binabahagi sa ating iglesia. Now, itong seed na ito is dapat nating dagdagan, no? Ano yung seed na yon? Na hindi lang yung seed of salvation ang ating ibinabahagi, kundi seed of healing, na in-introduce natin si Jesus as healer. Siya yung hindi lang siya takapagligtas, siya rin yung manggagamot. At hindi lang siya, of course, manggagamot, siya yung provider o yung ating source. Na kung saan yung gusto ng Panginoon for us to prosper.
bakit kinakailangan meron tayo nitong tinatawag seed na ito, no? Kasi to combat yung tinatawag na kahirapan. Na kung saan doon nga tayo hinango ni Jesus sa kahirapan. Then, yung tinatawag na seed of healing, para mahango tayo sa tinatawag na kasakitan o karamdaman. Kasi nga, doon nga tayo hinango ni Jesus. At saka yung tinatawag na prosperity, no? So sa tinatawag na lack o yung poverty, doon tayo hinango ng Panginoon eh. At yung nga, yung tinatawag na being lost, si Jesus came to save us. Na kung saan dito, palalawakin po natin yung ating tinatawag na area na kung saan hindi lang tayo palagi nakakonfine sa Jesus as Savior, no? O sino yung gustong tumanggap sa Panginoon, raise your hand. We need to go for more seed, no? Introduce din si Jesus as healer do sa may mga sakit, no? At sabi ko nga, magkaroon tayo ng tinatawag na foundation dito. Yung i-saturate natin o yung ating sarili sa mga promises na healing ng Panginoon, no? Until sa time na we ourselves experience that kind of healing. Para sa ganon, isi ma-impart natin. Kasi isa sa mga bagay dito, no? Whenever we impart yung tinatawag na katuruan ng healing o pray for the healing, no? Parang it seems na yung mga members o yung mga nakakarinig ay hindi sila ready kasi hindi pa sila nalagyan ng tinatawag na CD. And this is the difficulty, no? At sabi ko nga, whenever you step in doon sa pagpipray ng healing, huwag kayong matatakot na manalangin ng healing. Bakit? Kasi hindi naman kayo magpapagaling eh. Si Jesus naman eh. So ang kinakailangan is simply yung seed na ma-itro o ma-declare yung salita ng Diyos, that introducing Jesus as our healer, no? Of course, sabihin yung presence nga ng Panginoon, hindi lang siya present diyan in the midst kasi 'di ba, whenever we praise God, we are inviting His holy presence eh. Sabihin yung manifestation kayang holy presence, hindi lang siya doon para mag-save, naroon siya para mag-save at mag-bless at mag-provide sa bawat isa ng kanyang mga anak. So what we need to initiate that. Kaya nga yung ating kaisipan kung saan na kinakailangan is mag-shift tayo ng tinatawag nating thinking, introducing Him as hindi lang Savior, kundi healer, hindi lang healer, kundi provider. At alam natin, no, yung sinabi sa Acts, in Him we live and move and have our being. Na dapat po natin malaman, in every area of our life, gusto tayong i-bless ng God. Gusto niya tayong magkaroon ng peace. Ano yung ibig sabihin ng peace? Nothing is broken, nothing is missing, nothing is lacking. So isibihin, walang sakit, walang nararamdaman, sufficient ang pangangailangan, mayroong pagkain, mayroong masisilungan, mayroong damit. Isibihin, completeness. Ito yung peace, ito yung dapat matanggap ng mga mananampalataya as they trust the Lord Jesus Christ. So yun po yung tinatawag na peace o yung shalom na dapat po nating ihatid. But somehow we need the seed para for us na ito yung mag-manifest sa atin. Kasi without allowing that, it will be hard for us to impart. Kaya ngayon sinasabi sa Isaiah, no, na kung saan He provides yung tinatawag na way. Sabi nga, so my word that proceeds from my mouth. Sabihin, yung word na yon i-impart sa atin, a word of healing, word of saving, word of providing is being provided for us so that we could plant it. The seed, first it is planted in us, then we can also plant it to other believers, no? Sa ating nasasakupan, so that it will not return empty sa Panginoon, but it will accomplish what I please, and it will prosper where I send it. So yun po yun, it's the word of God na ating inihahasik.
sa kanila, no? Kaya nga ito yung inimpress sa akin ng Panginoon when last April na nariyan ako that I imparted, but somehow sabihin yung mga recipients, yung mga nakakarinig, they are not yet ready. Probably wala silang ganong klaseng, kung kasi hindi sila na-educate doon, o hindi sila naturuan, o hindi sila ready, o wala silang ganong klaseng pananampalataya, o wala silang, kumbaga sa ganong klaseng confidence, no, to receive. Kasi, di ba, whenever Jesus do something, katulad yung pagpapagaling, o katulad yung pagligtas, sabi niya, according to your faith, be it done unto you. Sa iyong pananampalataya, ang mangyari sa iyo. So, isibihin yung willingness natin, yung willingness. Doon na ikaw, bilang pastor, willing ka, pero yung tumatanggap, willing ba sila? That's the problem. Kagabi, nagkaroon kami ng Christmas gathering sa mga relatives ng aking wife, no? Mayroon doon, kung siya na stroke siya, isibihin itong kamay niya na kaliwa, hindi niya na magalaw. I think na-stroke o something na gano'n eh. So, tinetherapy, mahigit ng, I think, 3 years yata. Nung first ito na nangyari, I was there praying. But later on, nag-struggle na ako kasi walang willingness eh. Walang willingness. So, mahirap pag ang isang tao, hindi nakaka-receive ng pananampalataya at mayroong takot. Kasi yung takot ang magko-close para ang faith hindi makapasok eh. And this is a problem. So kaya it's really important to minister to people do sa nakikinig o sa nakakarinig eh, na magkaroon ng pananampalataya o magkakaroon ng desire o ng willingness to receive that that gift of wholeness through healing do sa sakit na yun eh. And without that, it would be hindi mangyayari kasi God, yung kanyang language na panampalataya is not there eh. Walang, di ba? Sabi ni Jesus, blessed are the pure in heart. Tinetest ng God yung heart eh, yung willingness ng person. Kaya nga, we keep on praying and praying and praying. Pero kung sabihin, yung nagre-request, hindi naman nananampalataya, parang umaasa lang sa iyo, that would be hard. Yung kung ating po makikita, di ba yung nagpipreach si Jesus sa loob ng bahay, dahil sa dami ng crowd, tinanggal nila yung bubong. Sabihin, nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya. I believe yung apat eh. Yung apat doon na yung willingness sila eh. So, sabihin, that's siguro, pati yung siguro nasa bed. So, but Jesus senses yung kanilang willingness, yung kanilang faith, yung kanilang persistence that this person, ibig sabihin, will receive a miracle eh. So, kaya, part po yun, no, the thing that I'm sharing to you, yung ini-impress ng Panginoon, papasok po yung tinatawag na bagong taon 2025, no? So, we need to shift our gear, no? Kumbaga sasakyan, naka first gear lang, ilagay ninyo sa second gear o third gear, no? Para medyo, kumbaga sa madagdagan yung tinatawag na speed, no? So, kaya yung sinabi ni Prophet Isaiah, no? Sabihin ng Panginoon through Prophet Isaiah, no? So my word that proceeds out of my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please and it will prosper where I send it. No, kaya nga yung seed of saving, seed of healing, seed of prospering o yung providing, no, na kung saan sa kanyang salita, no. Sabi ko nga kinakailangan natin ng tinatawag na seed ng prospering to combat yung tinatawag na poverty o yung kahirapan, no, na mayroon tayong tinatawag na salita ng Diyos na it is His will for us to prosper. Of course, yung ating soul, sabihin ang importante na mag-prosper muna according to second John, no? Na sabi niya, I wish above all things that you prosper as your soul prospereth, no?
hindi naiiwan yung tinatawag na character ng tao na dapat mag-prosper din yung tinatawag na Christ-likeness. So, kailangan po natin yun, yung seed ng prosperity, no, to combat yung tinatawag na kahirapan. Kailangan natin ng seed ng healing to combat yung sickness o yung diseases. At kailangan natin ng, of course, yung seed ng saving, no, for those who are lost, that they will find Jesus dito. At of course, yung marami pang iba na in different areas sa pangangailangan natin. Sapagkat ang ating life is nakahang kay Jesus. Kaya nga, in Him, we live and move and have our being. Hindi lang yung breath, kundi yung ating whole willness at yung ating tinatawag na buong katauhan, because it is God's will for us na pag sinabi kasing prosperity, hindi naman ibig sabihin na abundance yung yung kumbaga sa marami kang pera, marami kang mga things o kasi 'di ba yung sinabi ni David sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. That's prosperity. Isipin, hindi mo na kinakailangan ng ganito, ganyan. Kasi you already have the contentment eh. Yun yung the way I see things eh. Kaya nga kasi, sabi ganon, dito kasi, paano ka isipin, how do you measure a successful people? Isipin, ang success sa isang salita lang yun eh, peace. Nakakatulog ka daw mahimbing, wala kang utang, wala kang kaaway, wala kang sakit. That's success. So hindi mo na kailangan magkaroon ng malaking bahay, nag-drive ka ng Tesla, electric car, o sabihin marami kang pera sa bangko. Hindi. Though na it may be part, but that's not, hindi yan eh. If you are living in a good health, you are wealthy. You are blessed. That's a blessing from God. So kaya nga, yung thinking natin, yung kaisipan natin, no, na kung saan, let us align doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito yung basis natin eh. Yung thoughts, yung ating kaisipan. Kaya nga, napaka-importante yung renewal of the mind, no, sa Romans 12:2, na we need to continue, mabago yung ating pag-iisip so that we can have the mind of Christ, no? So different sa tinatawag na world system. Kaya nga, isipin, pagpasok nitong 2025, let's shift our gear, no? Mag-step forward tayo, no? Kanin natin yung tinatawag na old thinking na yon, no? Na as if we confine only Jesus as Savior, no? Let's introduce Him as healer. Let's introduce Him as provider, the one that gives prosperity, na kung meron sa iglesia ng mga walang trabaho, ipag-pray natin na magkaroon ng trabaho. Kung walang trabaho, mag-start ng business, entrepreneurship. So there are so many things, no? Na kung saan it is God's will na to bless everyone ng kanyang mga anak eh. Pero nasaan yung salita, nasaan yung declaration, nasaan yung pagsampalataya na sabi ganon, His word will not return to Him void. So we need to speak that eh. We need to speak up na kung saan that there will be healing, there will be salvation, there will be provisions. Ayan, sapagkat Jesus is all in all sa atin eh. So yung sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 55, no, verses 8 to 11, na kung saan His word will not return to Him void, na sa tinatawag na pagdiligtas ng Panginoon, katulad yung sa Jeddah, whenever altar call is extended, no, hindi lang as Savior, idagdag pa rin doon sa healing, idagdag pa rin yung tinatawag na prosperity sa bawat isa. So I believe, ibig sabihin, of course, we need to have that kind of seed in us bago, kasi yung seed, very important siya, no? Kasi without the seed, isipin, walang growth. Pag wala kang growth, walang harvest eh. So, isipin, do you want harvest? Then start to put seed. Ayan.
Ngayon, of course, yung soil, dapat tama yung soil. Yung soil, ibig sabihin, tama siya yung tinatawag na belief o yung perception natin, the way para yung seed is mag-grow, is mag-manifest sa ating buhay. No? Of course, it's not easy, but it is possible. Ayan po, part ng ating tinatawag na growth po yon, na kung saan we introduce Jesus not only a Savior, but healer, provider. Siya yung patuloy na magpo-provide at magliligtas at magpapagaling sa bawat isa na tatawag sa Kanya. So, yun po yun. Ngayon, I'll just stop for a while. No? If you have something to say, let me hear you, or let us share your thoughts. Do you have something to say, Pastor Paeng? Meron, ano lang ito, parang addition, parang short spiritual insight. Ano po yun tama po yung sinasabi niyo, tama po yung ano ng Panginoon. Tama po yung direction at guidance ng Panginoon. Kasi kumbaga, yung salita ng Diyos, ikaw yung tinataniman ng salita ng Diyos. Yung puso natin ang tinataniman ng Diyos. So, pag lumago yung salita ng Diyos natin, mamumulong action. At magmamanifest yun sa, sa mga kapatid, sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. No, sabi ko, napakalaking himala at hiwaga yung ginagawa ng Panginoon sa mga kapatid dito sa Santa Rosa. Kasi nga, totoo yun, na dyan talaga financially short, financially na mga na pangailangan. Pero kung gusto ng Panginoon ngayon, this year, 2024, maraming na-confirm sa trabaho. Maraming nagkaroon ng item sa trabaho. Maraming nagkaroon ng trabaho. May mga estudyante na nag-excel sa kanilang pag-aaral. Sabi ko this 2024, kasi nagkaroon kami ng kaunting fellowship ng Sena Worship Team ng pinaka-core ng church dito sa bahay. So, isang bagay kasi prayer meeting time na rin, so hindi muna kami nag-prayer meeting. So, I gathered them together and then inilala namin, ginawa ng Panginoon na this year, 2024, napakarami. Yun nga, yung mga kapatid na confirm sa kanilang trabaho, na matagal na silang walang item, matagal na hindi regular sa trabaho. Pero regular sa trabaho, pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali kasi kailangan mag-work ang faith mo Kailangan mag-connect ka sa Panginoon sa salita niya Kailangan may makita ang Panginoon na sa pananampalataya, kumbaga, hindi yung pananampalataya, it will not work without working with you Parang hindi ka nababago, hindi na yung karakter mo, yung pananampalataya mo sa pagbibigay, hindi nag-i-increase. Sabi ko ba, nakakatawa sa Panginoon kasi dati, pag kami ng events kami, may mga bibilin kami, kailangan pa namin patak-patak, sabihin na natin, mag-share, mag-donate. Pero this year, 2024, walang i-donate ang church. Walang i-donate, ang mga kapatid, galing lahat sa church. Kasi nga, kumbaga, bless ang church ngayon sa pagbibigay ng mga kapatid. At sabi ko, isang himala kasi marami nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng increase, marami po pastor. Kaya ito po yun yung salita ng Panginoon, when you take it seriously, and when you take it by heart, it will not return void with God. Ibig sabihin, naman yan kumbaga ikaw yung return yung ginawa ng salita ng Diyos sa iyo, yun ang return yun ang balik sa Panginoon kapag kinuha mo siya seriously, pag pilit mo siya with commitment and parang submission sa huli, it works with you. At yun ang return. At yun ang balik sa Panginoon
Kasi maraming nananampalataya, they just say the word. When the Lord say it, it will not prepare to him back void, no, na walang halaga, walang ano, but it will fulfill everything that God said. But, ano yan, ikaw ang mag-return eh. That's what I say. Ikaw ang mag-return, ikaw yung balik. Yung ginawa sa iyo ng salita ng Diyos, yung bagay na ino-open sa iyo ng Diyos, yun ang balik. Ikaw ang recipient ng balik na yun. Yung sinasabi ko, Panginoon, ikaw yung dumanas, ikaw yung experience, ikaw yung nakakita, nahiwaga at himala sa salita ng Diyos na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So yun na po, Pastor William. Thank you po. Okay. Alright, thank you. Excuse me, Pastor. Opo. Pwede ako mag-share ng konti, Pastor, Sige po, doon Pastor William. Sige po, Pastor William. yung sinabi niyo po na do not be afraid to pray for healing, for it is God who healed. Opo. Mayroon pong experience dito po sa Jeddah Church. Mga ilang buwan na nakalipas, mayroon kaming sister dito na na-diagnose na may butas yung puso niya. Ngayon, after nung prayer meeting namin, hindi pa rin siya kontento doon sa prayer sa kanya. Lumapit siya sa akin, sabi niya, Pastor, pwede ba akong ipag-pray? Bakit po, ate? Kasi sa ibang grupo siya napunta eh. Sabi niya, bukas kasi operahan yung heart ko dahil na-diagnose na may butas. Sabi ko sa kanya, kasi ang sabi ni Pastor kanina, kailangan yung ipag-pray mo, may pananampalataya din. So sabi ko sa kanya, naniwala ka ba na kaya kang pagalingin ng Panginoon? Na walang operasyon, miracle healing, complete healing, walang operasyon. Sabi niya, opo, naniwala po ako. Ngayon, nag-pray kami, Pastor. Kiniklaim ko yung promise ng Panginoon na He is the healer yesterday, today, and tomorrow. Hindi siya nagbabago. Ngayon, kinabukasan, nakadamit na siya ng pang-operasyon dahil operahan na nga siya eh. Ngayon, nung i-x-ray yung area ng butas ng heart niya, nagulat ang doktor na wala na yung butas. Kaya on that very day, pinawi na siya ng Praise the bahay Lord. niya. Praise the Lord. That's evidence, Hindi. no? That's evidence na kumilos ang Opo. Panginoon. O din after 2 months po, ang ating kapatid na si Kuya Alex Munisid, na-diagnose siya dahil nagkaroon siya ng acute kidney failure. Dahil nagkaroon na kami ng experience na ang Diyos ay kumikilos talaga, may kapangyarihan talaga ang prayer. Sabi ko sa mga kapatid, ang prayer natin walang operasyon, complete miracle healing. Inulit-ulit namin, nag-pray ulit kami. Na hindi siya maoperahan. Ngayon po, dahil hindi na na-diagnose ng kidney failure na nga siya, 2 weeks po siya na nag-under ng dialysis. Tinanong niya ang doktor, hanggang kailan po ba itong pag-dialysis sa akin kasi nahirapan daw siya. More than 2 hours yata ang pag-dialysis. Sabi ng doktor sa kanya, no, that is already lifetime unless na mayroong mag-donate sa iyo ng bagong kidney. Nag-pray kami, hindi kami pumayag. Sabi ko, hindi tayo papayag na hindi mapagaling ng Panginoon si Kuya Alex sapagkat siya po ay napakasipag sa ministry niya sa pagta-transport. Nagulat po ang doktor, Pastor, after 2 weeks na nag-dialysis siya, yung kidney niya na-restore po, 100%. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Opo. Noong pong EGR, kung naalala niyo po nung EGR, na nagpa-pray kami sa inyo, na mayroon kaming almost 21 na delegates. Opo. Noon pong ministering na, may isa pala doon na mayroon siyang anting-anting o may medalyon sa katawan. Noong mag-ministering na, nung ipag-pray na ni Pastor Edwin yung nahagip niya yung isang sister na may medalyon, nag-react ngayon yung evil spirit. Nagwala. For almost siguro almost 20 minutes walang lumapit mag-pray, mag-deliverance kasi wala rin kami experience eh. Ako wala rin akong experience. Tapos yung iba wala rin Ngayon, naawa na ako kasi na siya, yung parang pagod na siya. Biro niyo po, ang umawak sa kanya 3 babae. Sabi nga ni Sister Amy, ni Ate Amy, yung asawa ni Pastor Noel, ang lakas niya, Pastor, 3 kami humawak pero pa rin kami, yung halos hindi namin siya makontrol. Ngayon, ang boses niya, boses lalaki. Ngayon, ang ginawa ko ngayon, dahil wala namang nagmanos kanya, wala namang nagprepara sa deliverance, tumawag ako ng dalawang leader, sabi ko, pag-pray natin.
Nung ilihans namin, Pastor, wala pang isang minuto, how many seconds lang ang Evil Spirit nag-umalis kaagad. Kaya sabi ko napaka-epektibo ng ng prayer. Nakaka-build up siya ng faith. Totoo po 'yan. Opo, yun. Totoo po 'yan. Praise the Lord. Kaya nga sabi niyo kanina, huwag tayong matakot na manalangin kasi ang Diyos naman ang nagpapagaling siya eh. Siya Amen. naman ang nagpapagaling eh. Amen. Yan lang Amen. po, Pastor. Yan lang po. Maraming pong salamat, Pastor William, sa iyong powerful na testimony regarding sa panalangin. Okay? Okay. So, ayan po, no, God is preparing us, no, for the new year na mag-adjust po tayo, mag-shift tayo ng ating gear for 2025. Mga bagong gagawin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating family, sa ating ministry, no. At it starts yung proclaiming His word, that His word will not return to Him void, but it shall accomplish for which it was sent. So lahat po ng mga prayer request ito, yung mga narinig ninyo at yung mga nasa heart ninyo, sabay-sabay po tayong manalangin. Ilalapit po natin sa Panginoon yan. At ito nga, sabi ko nga, this is our last and important meeting kasi God will going to impart something sa bawat isa po sa atin for us to enable to cross for the new year na merong panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong pananampalataya, panibagong kumbaga sa kawani joy and peace na ating makakamit sa ating Panginoon. So let us all pray together, no? Hallelujah, we praise you, Lord God. Hallelujah, na kung saan, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, tumatawag, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. Patuloy kami, Panginoon, nagpupuri, Panginoon, O Lord God, na kung saan, let everything that has breath praise the Lord. At kami, Hallelujah. Panginoon, Praise the nagpupuri, Lord. Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy kami, Panginoon, sumasamba, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, O Lord God. Na kung saan, Yes. Panginoon, alam namin, O Diyos, sa iyo, Panginoon, patuloy na Yes, ginagawa. Lord. Let that seed, Panginoon, be Patuloy po namin in hingin our sa iyo. hearts, O Lord God. It will be in our Kaya spirit, samahan O mo Lord kami God, sa na kung aming saan, Panginoon, alam namin, pag-iisip Panginoon, sa your doon words are sa spirit and they are life. Na ito nga po, Bitugol, Panginoon, Panginoon. Lord God, ay lumago, Wala, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, in our hearts, Lord God, na kung saan, Panginoon, you sow that seed, O Lord God, the healing, Panginoon, the salvation, Panginoon, the provision, Panginoon, Lord God, na ikaw nga, Panginoon, na nagpatuloy, nagbibigay, Panginoon, Lord God, hallelujah, ng pagpapala, nag-increase, Panginoon, ng growth, O Lord God, as we speak continually, Panginoon, O Lord God, life, wellness, and healing, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, Lord God, for your impartation, Panginoon. Right now, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, that your anointing, Panginoon, increase, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. The level of ministering, Panginoon, O Lord God, ay tumaas po, Panginoon, O Lord God, to another level, O Lord God. And in the name of Jesus, Panginoon, let your servants, O Lord God, Thank you, receive Lord Jesus. anointing, Panginoon. Even, Lord Hallelujah, God, Lord those Jesus. who are able, not Hallelujah, able Lord to join, Jesus. Panginoon, I pray na abutin mo sila, Panginoon, that your hand, Lord God, be upon them as well, O Lord God. As Yes. we, Lord God, can only trust in you, Panginoon, and not depend, Yes, Panginoon, sa Lord. aming Hallelujah, God. Lord. Father, we speak continually, Panginoon, healing and wellness and prosperity, Panginoon, sa bawat manggagawa mo, sa bawat family, Panginoon, Yes, that's in Lord. here, Panginoon, sa bawat iglesia, Panginoon, Lord God, na kung saan, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, Lord God, ay iyo, Panginoon, inilagay, O Diyos. At ang iyo, Panginoon, patuloy, Lord God, na banal na presensya, Panginoon, ay maranatang, Panginoon, Lord God, to save, to heal, to provide, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na kumilos, Lord God. Father, Lord God, salamat po, Panginoon, Lord God, sa iyo, Panginoon, mga provisions, Panginoon, Lord God, Diyos sa sa aming mga sinasamba at pinaglilingkuran. title, land rights, Panginoon, yung pag-occupy, Panginoon, O Lord God, and to build, Panginoon, O Lord God, sa Bago City, Panginoon, sa Santa Rosa, Panginoon, Lord God, sa San Teodoro, Panginoon, even, Yes, Panginoon, Lord. Lord God, sa Iloilo, Panginoon, Lord God, Yes, Pastor Lord. Francis, Lord God, even, Lord Yes, God, Lord. sa Aya, San Jose, Batangas, Lord God, sa aming Thank you, Panginoon, Lord. Lord God, mga prayer requests. At yung mga hindi pa, Panginoon, Lord God, kompleto, Panginoon, Lord God, na ikaw ay makukomplete, Panginoon, Lord God, sa Yes, bawat Lord. pangailangan sa iglesia, O Lord God,
Salamat po, Panginoon, O Lord God. Thank you, Lord. Kung saan, Panginoon, hallelujah, you are our provider, O Lord God. Yes, Thank you, Lord Thank God, you, Lord. sa iyo, Panginoon. Patuloy na ginagawa, Panginoon, Lord God, sa bawat iglesia. Lord God, na kung saan, Panginoon, ay patuloy namin, Panginoon, makikita, Lord God, ang iyong, Panginoon, Thank you, Lord. Lord God, kapangyarihan, ang iyong kabutihan, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, Lord God, yung desire, Panginoon, ni Pastor Francis, Panginoon, na to share Yes, yung Lord. kanyang mga relatives pa sa San Jose del Monte, to connect, Panginoon, sa iyong mga gawa na naroon, Panginoon, O Lord God, at patuloy, Yes, Lord God, Lord. that their hearts will be prepared, Lord God, to receive your word. We pray, Panginoon, sa bawat kaluluwa, Panginoon, na makakarinig, Panginoon, yung salita, na sila nga po, Panginoon, handa upang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay at sumuko, Yes, isuko ang Lord. kanilang Thank you, buhay, O Lord. Diyos. At ganoon din, Panginoon, O Lord God, yung prayer request, Panginoon, O Lord, ng San Teodoro, na kung saan, Panginoon, Lord God, na magkaroon, Panginoon, ng panalangin, Panginoon, sa palengke, Panginoon, na pinangunahan, Panginoon, lingkod, Panginoon, ni Pastor Christy, Lord God. And we pray, Panginoon, O Lord God, ang iyong pagtawag, Panginoon, Lord God, sa mga kaluluwa, na naroon, O Diyos, through this gathering, O Lord God. Yes, Lord. Na patuloy, Panginoon, O Lord God, we pray, Lord, na may stirap, Panginoon, ang palengke, Panginoon, at ang iyong salita, Panginoon, ipatuloy, Panginoon, na makarating, Panginoon, Lord God, sa bawat mga negosyante, O Lord God. Ganoon din, Thank you, Panginoon, Lord. we pray, Panginoon, kay Eddie Suwa, Panginoon, Lord God, and we cast out, Lord God, that diabetic, even, Panginoon, yung kanyang heart problem, O Lord God, and we speak wellness, Panginoon, O Lord God, na kung saan, Panginoon, yung senior, Panginoon, ni Pastor William, Panginoon, ay mangyari, Panginoon, O Lord God, sa kanya, O Diyos, na ikaw nga po, Panginoon, Diyos, na nagpapagaling, O Lord God, and let, Lord God, ang iyong word, Panginoon, rest upon him, Panginoon, Lord God, as we speak, Panginoon, miracle, Panginoon, sa kanyang buhay, O Lord God. At ganoon din, Thank you, Panginoon, Lord Lord God, sa Jesus. Batangas City, Panginoon, Lord God, that you will give them the good success, Panginoon, sa kanilang first service, O Lord God, even yung kanilang family day, Panginoon, Lord God, that you will bring them together to unity, O Lord God. And we pray, Panginoon, ng salvation, Panginoon, those who are invited children, O Lord God, na ito nga po, Panginoon, O Diyos, ang iyo, Panginoon, ginawa, Panginoon, Lord God, sa Batangas City, Lord God, yung kanilang place that will be a lighthouse, Panginoon, in that community, Panginoon, Lord Thank you, God, Lord. na kung saan, Panginoon, ang iyong gospel, ang good news, Panginoon, ang iyong banal sa tapan, may papangaral, at ang mga kaluluwa, Panginoon, Lord God, ay maakay, Thank you, Panginoon, Lord. kay Hesus Kristo, Lord God. Lord, ganoon din, Panginoon, Lord God, yung mga guests, Panginoon, Lord God, doon sa gathering, Panginoon, sa Jeddah, Lord God, sa kanilang Christmas party, Lord God. Nanawa, we pray, Panginoon, sa mga guests na ito, Lord God, na sila ay magkaroon, Panginoon, ng conviction and that they will return back, O Lord God. At sila nga po, Panginoon, O Diyos, ay magpasakop, Panginoon, Lord God, in the Lordship of Christ, O God. Even, Panginoon, Lord God, sa kasal, Panginoon, ng first, yung Panginoon ni Pastor Alex, Panginoon, sa Bawan, Lord God, in the opposite, Panginoon, ni Pastor Ronald, Lord God, I pray, Panginoon, O Lord God, yung success, that you will give them good success, Panginoon, Lord God, sa kanilang event, O Lord God, and that people also will hear the gospel, O Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong mga provisions, Lord God, at patuloy, Lord God, sa iyo, Panginoon, pagbibigay, Panginoon, kay Pastor Alex, Lord God, ng Yes, Lord. matugang, Lord God, and we speak blessing over this family, over, Lord God, this event, Panginoon, Lord. Lord God. Salamat po, Panginoon, even for the good weather, Thank you, Panginoon, Lord. that they will have, O Lord God. Panginoon, salamat po, Lord God, as we move, Panginoon, for another year, O Lord God, na alam na, Panginoon, that you are going to prepare your people, O Lord God, sa mga bagay, Panginoon, na yung ginagawa, sapagkat ikaw, O Diyos, ng kaayusan, Panginoon, na bago Yes, ka, Panginoon, Lord. gagawa, Panginoon, you already informed, Panginoon, of your servants, O Lord God. Lord, we remember also, Panginoon, si Pastor Justin, Panginoon, Lord God, Yes. sa Bicol, Panginoon, sa Albay, Lord God, na kung saan, Panginoon, yung kanyang approach, Panginoon, Lord God, sa mga lumalapit, Panginoon, sa iyo is true, Lord God, to equipping, Panginoon, Lord God, do sa pakikipag-coordinate sa Bible League, Philippines, Lord Yes, God, we Lord. pray, Thank you, Panginoon, Lord. Lord, yung kanilang graduation sa December 29 na nawa, Panginoon, Lord God, na ito nga po, Lord God, ay kanilang maunawaan and that, Lord, they will make Jesus the kanilang Savior, Lord God. Salamat din, Panginoon, Lord God, Thank you, sa Lord. safe trip, Panginoon, ni Pastor Nestor, going, Panginoon, Lord God, sa Cagayan, that you'll give him, Lord God, good success sa kanyang biyahe, Panginoon. You give Yes, that Lord. Panginoon. At patuloy we pray, Lord God, sa iglesia, Panginoon, kanyang minister, Lord God, ang iyong pagkilos at paggawa,
that there will be salvation, that there will be healing, Yes, Panginoon, Lord. that there will be provisions, O Lord God, na pwede lang nga po, Panginoon, na maranasan, O Lord God. Salamat, Panginoon, for your servant, O Lord God, for the victory, Panginoon, na yung Thank you, pagtanggap, Lord. O Lord God, dahil yung din ako, Panginoon, sa lugar na yun, O Lord God. We pray, Panginoon, for the church unity, O Lord God. At even, Panginoon, O Lord God, sa mga may Panginoon, patuloy na ay nilalapit, Panginoon, sa iyo, Lord God. Yes, Lord. Mga provisions, Panginoon, yung mga itatayong building, Panginoon, Lord God. Ikaw nga po, Panginoon, mag-provide, Lord God, because you are Thank our you, Lord. provider. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, for your faithfulness By and faith, for your Lord. mercy that follows all the days of our life, O Lord God. As we continue, Panginoon, trust in you. Makita namin, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Whenever we speak your word, whenever we declare your word, whenever, Panginoon, O Lord God, we utter your word, makita po namin, Panginoon, O Lord God, ang iyo, Panginoon, pagkilos, Lord God. Katulad, Yes, Panginoon, Lord. Lord God, when Moses raised up his rod, nakita niya, Panginoon, ang yung pagkilos, Panginoon, Lord God, yung impossible, naging possible, Lord God. Yes, At Lord. na yung Thank you, Panginoon, Lord God, hallelujah, all these things, Panginoon, shall come to pass. Kung hindi kami, Panginoon, Lord God, mag-aalinlangan. Lord, help us. Thank you, Build Lord. us, Lord God, our faith. In Jesus' name we pray. Amen. and Amen. 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 Yan, purihin po ang Panginoon. Okay. Praise the Lord.